Magandang araw mga ka-amazing! Kapag narinig natin ang salitang baha, kaagad pumapasok sa ating isipan ang hirap, takot at pinsalang dulot nito. Sa Pilipinas, isang bansang laging binabayo ng bagyo at malalakas na ulan. Ang baha ay parang matandang bisita na hindi natin mahindian. Sa bawat taon, libo-libong pamilya ang apektado ng pagbaha. Nawawasak ang mga bahay, lumulubog ang kabuhayan at minsan pa nga may buhay na nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumusuko ang mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi rin sumusuko ang ating mga lungsod. Marami na ngayong syudad sa bansa ang may kanya-kanyang flood control systems, mga dike, pumping stations, floodways at maging mga likas na solusyon galing mismo sa kalikasan. Sa episode na ito, samahan niyo akong tuklasin ang 8 piling lungsod na nagsusumikap pigilan ang puwersa ng tubig. Mula sa makasaysayang kabisera ng Maynila, patungo sa modernong Green City ng Clark, mula sa Cagayan de Oro na minsang nilamon ng bagyo, hanggang sa Legazpi na hinahamon ng dagat. Ito ang kanilang kwento ng pagtindig laban sa baha. Number 1. Metro Manila. Sa puso ng bansa, naroon ang Metro Manila. Isang lungsod na bahay ang pulso, puno ng galaw at hindi kailanman natutulog. Ngunit sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, ang mga kalsada nito ay biglang nagiging ilog. Dahil dito, isinilang ang Metro Manila Flood Management Project. Isipin mo ang mahigit 36 pumping stations na sabay-sabay humihigop ng tubig ulan mula sa kalsada at itinatapon ito sa mga estero at ilog, parang malalaking vacuum cleaners na nilalagay sa ilalim ng syudad. At hindi lang yon, mayroon pang 20 bagong pumping stations na itinayo para mas mapalawak pa ang depensa. Naroon din ang Manggahan Floodway, na parang higanteng kanal na nagdadala ng sobrang tubig mula Marikina papuntang Laguna de Bay. Kapartner nito ang Napindan Hydraulic Control Structure, na parang gate na pumipigil sa maalat na tubig dagat na pumapasok pabalik sa ilog. Ngunit hindi laging perpekto. Ngayong 2025, mahigit 200 flood control projects sa lungsod ang natuklasang walang permit, katumbas ng halos 14 billion pesos. Isang paalala na ang laban sa baha ay hindi lang laban ng teknolohiya, kundi laban din ng tamang pamamahala. Gayunpaman, ang Metro Manila ay patuloy na umaasa at nagsusumikap. Sapagkat dito, sa syudad na ito, nakataya ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino. Number 2. Cebu City. Kung tatawid tayo patungong Visayas, sasalubungin tayo ng Cebu City, ang Queen City of the South. Isa itong sentro ng kalakalan, turismo at kasaysayan. Ngunit tulad ng Maynila, hindi rin ito ligtas sa baha. Ang lungsod ay nakakaranas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan, lalo na sa mga mabababang barangay. Dahil dito, inilunsad ang malalaking flood control projects ng DPWH. Isa sa pinakamalaki ay ang pagtatayo ng riprap at flood dikes sa mga barangay ng Mandaue at Consolacion. Mayroon ding mga pumping stations at drainage systems na dinisenyo upang mabilis na maalis ang tubig ulan. Sa Barangay Tingob, halimbawa, isang malaking flood control project ang kasalukuyang isinasagawa upang tulungan ang mga residente na matagal nang binabaha. Hindi biro ang gastos. Noong 2024, kabilang ang Cebu sa mga lalawigan na may pinakamaraming flood control projects sa buong bansa. Pero para sa mga Cebuano, bawat piso ay sulit kung ang kapalit ay kaligtasan mula sa baha. Kaya't ngayon, ang Cebu City ay hindi lamang kilala sa Sinulog Festival o Lechon. Isa rin itong halimbawa ng lungsod na nagsusumikap na maging matatag laban sa sakuna. Number 3. Cagayan de Oro City. Desyembre 2011, bumuhos ang bagyong Sendong at binaha ang buong Cagayan de Oro City. Libo-libong buhay ang nawala at ang lungsod ay halos nalunod sa sariling luha. Ngunit mula sa trahedyang iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Inilunsad ang Cagayan de Oro River Basin Flood Control Project.
Isang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 8.5 billion pesos. Kasama rito ang 12 kilometro ng dikes, floodwalls at drainage inlets. Layo nitong pigilan ang mga pag-apaw ng ilog tuwing malakas ang ulan. Bukod dito, isinama rin ang eco-based solutions tulad ng pagtatanim ng puno sa watershed upang ang lupa mismo ang sumalo sa ulan. Ngayong matapos na ang proyekto, mas ligtas na ang komunidad sa tabi ng ilog. Ngunit hindi nakakalimutan ng mga taga-CDO ang aral. Ang baha ay hindi dapat baliwalain at sa tuwing bumubuhos ang ulan, lagi nilang maaalala. Hindi na dapat maulit ang nangyari noong Sendong. Number 4, Iloilo City. Kung pupunta tayo sa Panay, makikita natin ang Iloilo City. Isang lungsod na unti-unting umuusbong bilang isa sa mga pinaka-smart city ng bansa. Ngunit bago ang lahat ng ito, matindi rin silang tinamaan ng baha. Noong dekada 2000, inilunsad ang Iloilo Flood Control Project. Nahati ito sa 2 yugto na pinondohan ng Japan Bank for International Cooperation. Kasama rito ang paglalagay ng Haro Floodway, malalaking pumping stations at pagpapalalim ng mga ilog. Sa ngayon, malaking tulong ang proyekto sa pagpigil ng baha, lalo na sa Haro District na dati madalas lumulubog. Ang mga pumping stations ay otomatikong sumisipsip ng tubig tuwing malakas ang ulan. Habang ang floodway ay nagsisilbing escape route ng sobrang tubig. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng Iloilo na mag-focus sa pagiging isang eco-friendly, walkable city. Mula sa pagiging isang lungsod na madalas bahain, ngayon ay isa na itong modelong resilient city. Number 5, Legazpi City, Albay. Sa Bicol Region naman, makikita ang Legazpi City. Isang lungsod na nakaharap direkta sa dagat at palaging hinahamon ng bagyo at storm surges. Ang kanilang sagot, ang Legazpi Boulevard, isang mahabang seawall at promenade na hindi lang nagsisilbing tourist spot, kundi pangunahing proteksyon laban sa alon at pagbaha. Kasama rin dito ang mga drainage system, pumping stations at dikes na nakapalibot sa critical na lugar. Bukod dito, bahagi rin ng flood control ang kanilang coastal road na idinisenyong maging depensa laban sa tidal waves. Kaya tuwing may paparating na bagyo, mas panatag ang loob ng mga taga-Legazpi. Ngunit higit pa rito, nagsusumikap ang lungsod na magtanim ng mangrove at muling buhayin ang watershed. Dahil sa huli, hindi lang pader at bakal ang tunay na depensa laban sa baha, kundi ang kalikasan mismo. Number 6, Marikina City. Kung may lungsod na kilala dahil sa baha, iyon ay ang Marikina City. Noong 2009, nang dumating si Ondoy, umabot sa higit 23 meters ang tubig sa Marikina River. Libo-libong bahay ang nilamon ng tubig at ang syudad ay halos hindi makabangon. Pero mula noon, pinalakas ng Marikina ang kanilang flood control system. Isa na rito ang malawak na river walls at mga dikes, kasama ang regular na dredging para laging malalim at maluwag ang daluyan ng tubig. Mayroon ding mga early warning systems at sirena na agad tumutunog kapag tumataas na ang tubig sa ilog. Ang kanilang disaster response ay mabilis at organisado, kaya't maraming ibang syudad ang ginagaya ang kanilang sistema. Ngunit kahit gaano katatag, hindi maikakaila ang banta. Noong 2020, muling lumubog ang Marikina dahil sa bagyong Ulysses. Paalala na ang laban kontra baha ay walang katapusan. Pero kung may lungsod na palaging bumabangon, yon ay ang Marikina. Number 7, New Clark City. Hindi lahat ng flood control ay tungkol sa pagsasaayos ng lumang syudad. Mayroon ding bagong disenyo, ang New Clark City sa Tarlac. Itinayo ang syudad na ito na may konseptong climate resilient. Ibig sabihin, mula pa sa simula, isinama na sa plano ang pag-iwas sa baha. Ang lungsod ay nakapwesto sa mataas na lugar, protektado ng Sierra Madre at Zambales Mountain Ranges. Mayroon itong Central Park na nagsisilbing flood catchment basin. Kapag bumubuhos ang ulan, ang tubig ay hindi agad dumediretso sa mga kalsada.
bagkus kinokolekta at iniimbak sa mga open green spaces. Dahil dito, ang New Clark City ay itinuturing na modelo ng flood-free urban design. Isang syudad na ipinanganak na may depensa laban sa sakuna bago pa man ito dumating. Number 8. Bayawan City, Negros Oriental. Sa dulong bahagi ng Negros Oriental, naroon ang Bayawan City. Kilala ito bilang isa sa pinakamalaking lungsod sa buong bansa pagdating sa lawak ng lupa. Ngunit kahit malawak, hindi rin ito ligtas sa baha. Tuwing malakas ang ulan, lumulubog ang ilang barangay sa lungsod proper. Kaya naman, nagtayo sila ng reinforced concrete wharf at riprap sa mga ilog at dagat na kalapit. Ngunit higit pa rito, plano ng lungsod na palakasin ang watershed rehabilitation at reforestation projects. Naniniwala ang mga opisyal na hindi sapat ang pader at bakal. Kailangan ding buhayin muli ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, pag-aalaga ng mangroves at pagpapanumbalik ng ilog. Mas nagiging ligtas ang komunidad. Bagamat maliit kumpara sa malalaking syudad, ang Bayawan ay magandang halimbawa na kahit sa mga probinsya may konkretong hakbang laban sa baha. Sa 8 syudad na ating nilibot, iisa lamang ang malinaw. Ang baha ay hindi kayang talunin ng iisang solusyon. Kailangan ito ng kombinasyon ng teknolohiya, infrastruktura, pamamahala at kalikasan. Mula sa pumping stations ng Maynila hanggang sa eco solution ng Bayawan, mula sa seawall ng Legazpi hanggang sa smart design ng New Clark City. Iba't ibang anyo, iisa ang layunin, ang kaligtasan ng mga tao. At sa bawat proyekto, makikita ang tunay na katatagan ng mga Pilipino. Sapagkat sa bansang ito, kahit ilang ulit tayong lamunin ng baha, lagi tayong babangon. Ito ang kwento ng ating mga lungsod, kwento ng pagtindig laban sa unos, kwento ng pag-asa para sa isang mas ligtas na kinabukasan. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin ang video na ito para mas marami pa ang makapanood.